Unang-una, walang coattail si Mr. Marcos. Simula pa yan nung naging senador, wala siyang coattail. Ano ba yung coattail? Yung coattail, yung hahawak ka lang, kandidato ka, mananalo ka. Ang kanyang sinasabing meron siya, nakanda siyang mag-endorso kung ganito ang resulta ng kanyang panggobyerno, Prof. Mark, kita naman sa resulta ng mga surveys eh. Yung NCR, unti-unting nagtitilt, no? Unti-unting nakikita, I guess experiential yan, nakikita ng mga botante, ano ba to? Ano ba itong ginagawa? Kung ito bang aking susundin, mapapaayos ba ang buhay ko? Alam mo, pag tiningnan mo doon sa Philippine Development Plan, ang gusto lang naman ng Pilipino, maayos na buhay, makapagtrabaho, may sweldo siya, matulungan niya, mapag-aral ang mga anak, may pera siya, kung sakaling magkasakit ang pamilya, may pera siya na pambili ng 3 beses na masustansyang pagkain, simple lang, no? Pero kung ganito lang ang serbisyo na ibibigay mo, unique ang Metro Manila kasi ito yung capital, no? At dito media center, at dito talagang it's very hard to please voters. Pero makikita mo nagtitilt. So yung sinasabi mo may endorsement, unang-una walang coattail si Mr. Marcos. Simula pa yan nung naging senador, wala siyang coattail. Ano ba yung coattail? Yung coattail, yung hahawak ka lang, kandidato ka, mananalo ka. Magmula ng tumakbo siyang senador, hindi umangat ang kanyang total number of votes nung nagre-elect. In fact, yung base vote ng isang Marcos is roughly around 12 million. Tumaas lang yon ng 15 million nung si Senator Marcos ang tumakbo. So siya mismo, wala siyang coattail. At makikita natin kung i-disaggregate nyo ang data ng 2022, hindi totoo na ang nagpapanalo sa kay BP Inday ay siya. Ang totoo, si BP Inday, ang malaking naitulong para sa kanya manalo. Hindi ba siya ang linigawan? Kung malakas kayo, hindi kayo manliligaw ng isang taong taga Mindanao. So, saan mo kukunin yung endorsement? Hindi ko alam. Siguro yung endorsement pwedeng associated sa makinarya, sa COMELEC, sa pondong pampolitikal, itong budget na papasok. Maraming paraan, pero yung actually tatayo ka at endorse ka at immediately ang taong bayan iboboto ka, sa tingin ko nagkakamali sila dyan sa kanilang pag-a-analyze ng endorsement factor ni Mr. Marcos. Opo. Dito tayo sa impeachment naman, Prof. No? Ano ba ang nakita ninyo sa pinaka-latest na trial kung saan nagkaroon ng hostile witness ang prosecution sa katauhan ng dating disbursement officer ng OVP na si Gina Acosta po? Well, alam mo, Admar, wala ka masyadong makukuha kay Miss Acosta kasi sinasabi lang niya ano ang nangyari, 'di ba? Ano nangyari? Bakit general? Kasi general ang sinabi na ilagay. Makikita mo sumusunod siya sa utos. Pagkatapos, tama rin naman dahil wala naman siyang intelligence know-how. Paano siya maglalagay doon ng specific? So yung specific nanggaling doon sa intelligence officer ni VP. Pangalawang sinabi niya, sinabi sa kanya, encash na, pumunta siya doon, nag-encash siya, linipit niya sa bag. Hindi ako nag-agree ng paggamit ng AI na yon. Kasi, ang 150, no? Magkano nga yung total na una? It's 150, right? Nasa mga ganyan po. Oo, yung 150, yung pinakita nilang AI generated, masyadong ang laki nun. Malaki na yung hugis ng 1,000, malaki pa yung ilinagay mo sa lansan na ganon. So, hindi ako nag-agree doon. Pero, in terms of propaganda, ang laki. Magugulat ang taong bayan, lalo na kung
ikaw ay nagbukas ng television mo at ang una mong binuksan iyon, magugulat ka, ha, ganitong kalaki. Ang pangatlo, wala namang sinabi na binulsa ni BP yung pondo. Nagpakatotoo siya na in-encash namin yung pondo tapos linagay namin sa 5 maitim na bag at yun na, binigay na kay security officer si Nolasco, si La La Chica. Apo. Oo. Ay kung ako rin, kung ikaw rin, kung may ganong kalaking pondo, hindi ba ibibigay mo yun sa security? Hindi ikaw ang hahawak nun. Kasi nakakatakot pag nawala yon. Ikaw yung responsible custodian officer. Hindi ko lang gusto yung pananalita ni Ligutan na parang ang pagtatanong tinatakot si Miss Acosta, no? At ang gusto niya conclusion kaagad. Tama lang na nag-oppose yung defense kasi sino ba ang nagsabi sa yung i-encash mo? Sino ba ang nagsabi sa yung ilagay sa bag? Natural yung head of agency. So, as SDO, by the name itself, disbursing officer, di ba ang disbursing, nagbibigay ka ng pondo? Disbursing. So, kung sinabi ng head of agency sa disbursing officer, ibigay mo kay La Chica, ibibigay mo yon. Anong mali doon? Opo. So parte na Diba? yun ng pag-disburse niya na sinabi niya na ayon naman sa Joint Memorandum Circular bilang disbursement officer, bahagi yun. So tama yung sinabi ni Acosta po, Prof, na bahagi yun ng kanyang pag-disburse at sinabi rin niya doon na hindi naman pwede ako yung akyat ng bundok. Wala akong sariling security. Ako makikipag-usap sa mga taong hihingan ko ng mga information. At saka, Admar, my goodness, if you look at Miss Acosta, she's a very simple lady. Yung demeanor niya, yung pagsasalita niya, yung pagkakanervyos niya, pinagkakatiwalaan siya. Kita natin pinagkakatiwalaan dahil galing Davao, siya yung ginawang SDO, pero every bit of the way, every point of the way, na-explain niya. Na-explain niya kung bakit generalize, na-explain niya kung bakit detalyado, na nag-usap sila, nag-usap sila bago niya ilinagay. So, ito yung as per her knowledge, tama yung ginawa niya. Wala naman nagsabi sa kanyang mali. Opo. Ngayon, ibang klase naman yung kung sasabihin mo, nambulsa ka ba ng pera? Kita naman natin, hindi nila maitanong ng ganon. Hindi rin nila maitanong, nag-iwan ka ba ng pondo kay Vice Presidente? Diba? Kasi makikita mo dun sa pagtatanong nitong lawyer na ito, may pinupunto siya sa dulo. Kaya nga maganda na marinig natin yung defense para mabuo natin yung kwento, no? Yun nga lang, may mga points doon na pwede na sanang hinusgahan na ng presiding officer, pero makikita mo very lenient. So, tingnan natin kung anong mangyayari.